Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Bahala na si Solicitor General Menardo Guevara na personal na pag-assess kung nararapat pa ba siyang manatili sa kanyang posisyon. Ito ang naging pahayag ng Presidential Communications Office matapos tanggihan ng Solgen na irepresenta ang mga ahensya ng pamahalaan sa Korte Suprema ukol sa inihaing petisyon mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga na makahanap ng abogado na epektibong may pagtatanggol ang pamahalaan. It's very important, it's very significant to get another lawyer who is very competent and very effective in defending the causes of the government. Nagpasalamat naman si Solgen Guevara sa mensahe na ito ng Malacanang at sinabing ang OSG ay hindi lamang tagapagtanggol ng gobyerno kundi isa ring tribune of the people o tagapagtanggol ng interes ng taong bayan. Ukol naman sa mga nananawagan ng kanyang pagbibitiw, ayon sa Solgen, tanging ang Pangulo lamang ang may karapatan na magtanggal sa kanya sa posisyon. Noong Lunes, nagsumite ng isang manifestation at motion ng Office of the Solicitor General o OSG para sa recusal mula sa 3 petisyon ng habeas corpus na inihain ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, Representative Paulo Duterte at Veronica Duterte. Binigyan diin ng Solgen na ang Pilipinas ay walang legal na obligasyon na makipagtulungan sa ICC. Sa 9 na pahinang motion, sinabi ng OSG na ang pag-alis ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019 ay epektibong nagwakas ng obligasyon nitong makipagtulungan sa mga pagdinig ng ICC. Bagay na sinang-ayunan naman ng Malacanang. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Menardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanyang manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.